Masasabi ho natin na napakagaling, no? At maganda yung naging estratehiya ng bagong liderato at mayorya dyan po sa Senado. Ito'y kaugnay ng kapasyahan na italaga. Ito pong si Senator Pia Cayetano bilang bagong chairperson ng makapangyarihang Senate Blue Ribbon Committee. Kasi maganda ho ito dahil sa noong nakaraan parang lumulutang pa si Senator Marcoleta or Senator Pia Cayetano. Pero ako, pabor na pabor ho ako ito dahil sa mas maganda ho ito, no? Dahil, kasi sa mga nakaraan ay iba kasi yung atake ni ano, no? ni Senator Marcoleta at siguro para mas humupa ng kaunti. Kasi ganun din naman kahit na hindi si Senator Marcoleta ang chairman ng Blue Ribbon, ay wala akong problema. Dahil sa kaalyado niya ho, ito pong si Senator Pia Cayetano at lahat ng mga kanyang gawing request o kahilingan na kung sino ang dapat na maipatawag para maimbestigan, wala pong problema, aprobado kaagad ho ito. O, di po ba? So, yun po ang kagandahan nito, mga kababayan. Kaya't, sabihin natin na talagang ang pinakamainam ho rito, yung direction ho So talagang inaasahan po natin na muling lalawak ho ang investigasyon at lalalim dito po sa nakaraang skandalo, no? Yung flood control scam na ito, skandal. At natila talagang ibinaon sa limot ni Senator Ping Lacson, pinalabnaw ng gusto. Di po ba? At ayaw ipatawag yung mga tao na dapat ho na humarap sa pagdinig at investigasyon diyan po sa Senado. So sa ngayon ay maganda kasi mas magiging kalmado po ang lahat, no? Dahil sa isang babae, si Senator Pia Cayetano, ang mangunguna dito po sa Blue Ribbon Committee. At hindi po ito nangangahulugan na mababawasan po yung talagang init ng investigasyon dito po sa flood control kasi maring itong si Senator Marcoleta, maaaring siyang gawing chairman or miyembro rin po ng Blue Ribbon Committee, wala pong problema. At higit po sa lahat, talagang ang direksyon rito talagang may mapanagot po na mga opisyal at mga dating opisyal ng gobyerno dito po sa flood control. At pati ho yung mga politiko ho ngayon, alam nyo ho, ang dami ho ngayon ng mga politiko na mga nasangkot sa anomalya o dito po sa flood control ngayon nagmamalinisan na ho. At iba na po yung kanilang ginagawa at nakatutok na ho sila dito po sa impeachment para ang akala ho nila ay makakalimutan na ho ng taong bayan yung kanilang pagkakasangkot dito po sa anomalyang ito, yung korupsyon dito po sa ating bansa. So dapat ho mga kababayan ay pakinggan ho at bantayan ho natin mabuti. At ngayon, tingnan natin kung ano magiging reaksyon ng iba't ibang mga politiko na sangkot dito po sa flood control. Kasi hindi ho natin maialis na gagawa ho ito ng mga kaparaanan para siraan ito pong si Senator Pia Cayetano. Kasi ganyan ang gagawin Bagamat siyempre ngayon ay talagang sabihin natin, wala ho. Isang maganda ho ito, isa ring abogado ho ito, si Senator Pia. At ang pinakamatindi ho, kasi yung mga sangkot dito po sa anomalya o sa korupsyon at sa flood control, ay may mga report na talagang sila po ay nagnanais na may kasamang dasal at panalangin na mabago po ang liderato dyan po sa Senado at maibalik po sa kontrol ng mga kaalyado o yung grupo po ni Senator Tito Soto. Kasi pag doon mga kababayan pag kontrolado ng grupo ni Senator Tito Soto, ito hong Senado, hayahay po ang buhay ng mga magnanakaw o ng mga nasangkot po dito po sa Pandarangbong sa Kabanang Bayan. Bakit to? Kasi wala nga akong ginagawang investigasyon O di po ba? Kasi importante ho dito sa investigasyon, bagamat ito po ay in aid of legislation, ay mabubunyag po sa publiko yung mga kalokohan at kung paano yung ginawang pagnakaw sa pondo ng bayan. Di po ba? At pwede ho itong gamitin para masampahan ng kaso sa DOJ, Department of Justice, at maging sa Ombudsman. So, yun po ang kagandahan, mga kababayan. At siyempre ay magkaroon na rin ng mga yung pagbalangkas ng mga panukalang batas para wag na po maulit
yung mga sistema kung saan napalusutan ito hong gobyerno at manakawan ho tayo. Pero alam nyo, sa nangyari kahapon dito po sa Senado, na kung saan ay naging emosyonal ito pong si Senator Pia Cayetano, ay kasi mula ho ito sa naging pahayag ni Senator Risa Hontiveros na parang wala lang nangyari. At bagamat giniigit niya na yan po ay na-misinterpret ni Senator Pia. Pero ito, ito talagang normal ho ito sa tao. Talagang naging emosyonal po. Kasi sabi nga ng Senator Pia Cayetano, napakasakit sa kanya at sa kanila, no, sa bagong mayorya, na hindi raw man lang ho kinamusta sila ng mga dati niyang kasamahan, 20 years, 10 years, at yung ilang mga senador mula po sa minorya. Totoo ho ito mga kababayan, at kasi parang ngayon ang ginagawa ho ngayon ng mga intriga ho nitong mga nasa minority ngayon ay drama lang ho nangyari. Kaya naibulas po ni Senator Pia Cayetano na siya ho mismo talagang ninervyos at nagbili na nga sa kanyang anak Dahil sa iisang kwarto, nandun sila sama-sama, yung mga nasa majority, kasama si Senate President Alan Peter Cayetano, nung nagkaputukan. Yung kanyang opisina, 2 kwarto lang ho, 2 pintulan daw ang pagitan Talagang dinig na dinig nila yung malakas na putok. At wala ko silang ideya kung ano nangyari. Ang ikinasasama ng loob ni Senator Pia, marami ko siya mga nakasama dyan po sa kasalukuyang minorya, ni hindi man lang nangamusta. Di ba tayo ho pangkaraniwang lang, kahit na mahirap ka man o mayaman o kung ano man, sa pangkaraniwang kaibigan ho, di ba halimbawa, nakita, alam mo yung halimbawa, nangyari nilang dyan sa Middle East. Meron kang kaibigan na nasa Dubai, di ba? Nagkaroon ng mga kaguluhan. Ite-text mo man lang, may message, uy, kumusta ka na dyan? May bombahan pala dyan nangyari. Di ba ganun po normal? O kaya dito naman sa ating bansa, nandito ho tayo sa Metro Manila, tapos meron tayong kamag-anak na nasa Bicol, o kahit na hindi kamag-anak, kaibigan mo, talagang kaibigan mo, matagal mo na kasama. Mga 20 years or 30 years sa isang sa inyong trabaho, parang gano'n. Binabanggit ito ni Senator Pia na 20 years, 10 years nakasama diyan po sa Senado. Siyempre ko, kumusta? Uy, kumusta na diyan? Lakas ng bagyo diyan sa inyo O kumusta ka na diyan? Di ba yung mga gano'n Dito ho, ito ang hinahanap ni Senator Pia. So ito yung mga gano'n, yung mga normal ho na damdamin, di po ba, ng mga ganyan na, uy, kumusta ka na diyan? Ako, ang lakas pala ng bagyo. Dito ho, sa nangyari dyan po sa Senado, uy, may putukan pala dyan Kasi imposible hindi po nila mabalitaan yan Dahil talaga pumutok na rin po sa social media lahat, pati sa mainstream, na meron pong sitwasyon dyan po sa Senado. Di po ba? Na kung saan ay hindi pa natin alam kung ano ba talaga nangyari. Di ba? Nung biglang nagkaputukan, yung mga reporters, kita, ang dagulo, nagtatakbuhan mga kaubayan. Tapos nag-Facebook Live si Senate President Alan Peter Cayetano na parang pinipintasan ni Senator Risa. Alam niyo ako, naunawaan ko, binabanggit yung ginawang Facebook Live ni SP Alan Peter Cayetano. Kasi mas maganda yung para ma-preempt kung ano man po yung mga balak o mapigilan at kung talagang intensyon na puwersahang pasukin, at least nagla-live ho siya at makikita ho ng tao, di po ba? So, maaring magdalawang isip, naka-live pala tayo, mahirap di ba? Yung mga ganon. So, ako mas mainam ho na ganon na ipinaalam agad sa taong bayan kung ano talaga yung nangyayari, yung kasalukuyang sitwasyon ng mga pangyayaring noon sa Senado, di po ba? So, yun lang ho. Kayo ho, kayo may kamag-anak ko kayo, alam mo kahit ito nga, hindi nga kamag-anak may kaibigan na lang ho kayo, naging kasama nyo sa trabaho na mga ilang taon. Tapos alam mong taga roon siya, siyempre kaibigan mo Kukumustahin mo, di ba? Uy, may nangyaring dyan shooting incident O kaya naman, uy, lakas ng bagyo dyan Kumusta na kayo dyan? O, di ba? Yung mga gano'n lang, medyo pampalubag loob Di ba? Pwede namang kahit na kinabukasan, kung sabihin mo, maaga ka nakatulog, pero imposible, aga na nangyari sa di ba, sa Senado. So, yun po.
Pero dito ho sa nangyaring ito, mga kababayan, at nako, napaiyak ho itong si Senator Pia Cayetano. Dahil kay Senator Risa, kaya may parinig nga po itong si dating COMELEC at ako, Commissioner, no? Rowena Guanzon, na nako, baka masilip yung insertion daw ni Senator Risa, 3 billion pesos. Pero ako naman ho, mga kababayan, yung dito ho sa nangyaring ito, parang lalong yung bagong minorya at mayorya, parang lalo hong nagkakaano, no? Sabihin natin, parehong nagkakalayo ng husto. At dito ho, yung nangyari, parang mas lalong nagiging solid naman ito hong mayorya sa pamumuno ni Senator Alan Peter Cayetano. Kasi ngayon, ang ginagawa ho ng minorya ngayon, parang drama lang yung nangyari niya. Yung parang binabaliwala ho nila. Kaya naiyak ho itong Senator Pia. Hindi nila alam yung naranasan ho nila na, di ba, yung kaba, di mo malaman kung ano, nagbili na sa anak. O sino ba mag-aakala na may putukan na di ba? Tapos, di natin malaman kung saan mauwi yung nasabing karahasan. Ang pinakamainam sana na ginagawa ho ng minorya, manahimik at sige, di ipursugin nyo yung investigasyon. At para, kasi maganda ho na merong sabi si Senator Tito Soto na imbestigahan. Tama po ito para siguro ma-review yung mga protocol at yung anuman mga dapat na polisiya diyan po sa Senado, lalo na po sa pagbibigay ng seguridad. At siyempre, magkaroon din ng linaw kung papaano ba, ano ba yung mga sistema, di ba? Para wag na maulit yung mga ganyan na bigla kayong na bigla na lang kayong susuguri ng NBI tapos pwersahan na papasok, di po ba? So maganda ho maisaayos, yun okay ho yan at magkaroon ng investigasyon at malaman din ho yung talagang yung katotohanan sa nangyaring yan. At may binabanggit ka, ito pong si dating Sergeant at Arms sa Mau Aplasca na spliced. Parang pinagtagpi-tagpi ho yung mga ipinalabas po na yung CCTV footage. Kung sa bagay, dito magkakaalaman ho dahil sa meron hong kopya, yung original na kopya na walang dagdag at bawas Ito pong dating suspended Sergeant at Arms sa Mau Aplasca. So wala hong kawala at maipapakita ho sa publiko kung niretoke o hindi yung ipinakita po ng DILG. O yun ho, kasi nawala raw hong pag-atake sa Senado. Pero kung titignan ho natin, mga kababayan, nagkaputukan ho Pero yung sinasabi na si Aplasca ang nauna sa pagbibigay ng warning shot, ako sa tingin ko normal lang ho yun Kasi nasa tamang pwesto si Aplasca Maliban na lang ho kung siya ay nasa NBI o Sergeant at Arms ka ng Senado, nasa NBI ka tapos ikaw nagpa-warning shot, ibang usapan ho yan. Di ba? Pero yung taga-NBI ng mga kabayan, gumanti ng putok di ba? Ng warning shot din daw, sabi. Ako sa aking pananaw ho, wala. Di ko alam sa mga abogado. Pag, alam ba, may papasok ka sa bahay ko, alam ba, isang tao, na may papasok sa bahay ko, ayaw kong papasukin hindi kayo pwede pumasok. Nagpipilit pumasok. Bigyan mo, mag-warning shot ka. Para siya po'y mapigilan. May mga ganun di ba? Alam nga naman na buti nga, hindi naman ipinatok sa tao, di ba? Warning shot, ibig sabihin, ops, tama. Wag ho kayong papasok dito dahil ito po yung aming jurisdiction. So, yun ho. Pero dito ho, sa mga nangyari, at bagamat may mga ugong-ugong ho, na baka mapalitan. Totoong manipis ho yung bilang ng kasalukuyang mayorya na pinamumunuan ni SP Cayetano. Pero tingin ko yung nipis na yan, o 13 at kung wala si Bato, 12, mahirap na ho yan. Hindi na ho sila makapag-recruit dyan. Kasi talagang, siyempre yung siyam ho na, talagang matagal na ho na yung unang-unang minorya na solid, malabo na ho yan. Diba, sina Senator Ivy Marcos, Robin Padilla, Bongo, Jingo Estrada, Marcoleta, diba? Tapos si Bongo, at yung siyam ho sila dyan mga kababayan, siyam. Ang nadagdag ho dyan ay itong yung magkapatid na Bilyar, nag-iose,
Tapos si Pia Cayetano at si Loren Legarda. So yung apat kaya naging ano sila, no? Naging 13 pati si Bato. So yun ho, at ngayon sa mga nangyari ito na mga pang-uupat at parang pamimintas ng kasalukuyang minorya, mas lalong nagiging solid itong mayorya. So wala ko silang marirecruit. At kahit na anumang mga takutan. Alam nyo ngayon, no? Tignan nyo, nung nagkaroon po ng kudita dyan po sa Senado, pagkatapos po niyan ay lumabas na po yung demanda laban po kay Senator Jingo Estrada. Tapos ngayon naman laban kay Senator Chis Escudero, iimbestigan din daw ulit ng COMELEC. Talagang makikita nyo kung may parang ang magiging perception ay parang may pagigipit. Di po ba? Kasi talagang lahat po ay gagawin. Lahat po ng pamamaraan ay gagawin para lang mapigilan ito nakatakdang pag-iimbestiga muli ng Senate Blue Ribbon Committee dito po sa flood control na kung saan marami ang tatamaan rito. Yung mga kasalukuyan nagmamalinis na ngayon talagang kunwari focus sa impeachment kung ano man, sa pulo sila. Sana yung ating mga senador, wag na wag kayo. Wag na kayo magpapatinag nasa mayorya para magtuloy-tuloy na rin po itong pag-iimbestiga laban po sa flood control at tayo pong taong bayan ay siyempre magkaroon po ng katarungan. Sige, magbigay na po kayo ng comment dito po sa ating channel, dito po sa ating issue na ating pinag-uusapan at ito nga mas lalong tumibay yung sabihin natin yung bagong mayorya diyan po sa Senado.